Sabi nila may mga bahay na may sariling buhay. May mga pader na nakikinig. Kalokohan. Para sa akin, ang bahay ay gawa lang sa semento, kahoy at bakal. Walang kaluluwa, walang multo. Kaya nung nakita ko ang bahay sa dulo ng Acacia Street, hindi ako natakot. Nakita ko ang oportunidad. Isang malaking bahay, Victorian style, ibinebenta sa halagang halos pamigay na. Ang sabi ng ahente, haunted daw. Sabi ko naman, sold. Ang unang linggo ay payapa. Tahimik, masyadong tahimik. Pero sanay ako sa tahimik. Yun ang gusto ko. Pero noong ikalawang linggo, nagsimula ang mga aksidente. Sabi ko sa sarili ko, luma na ang tubo ng tubig kaya maingay. Luma na ang pundasyon kaya lumalagutok. Hangin lang ang nagbubukas ng pinto. Lahat may eksplanasyon. Lahat may rason. Pero mali ako. Hindi multo ang nasa loob ng bahay na to. Ang multo, alaala lang ng taong namatay. Ang nandito, hindi kailanman naging tao. Gabi yun ng Miyerkules, nagising ako na parang may nakatagan sa dibdib ko. Hindi sleep paralysis. Dahil naamoy ko siya. Amoy asupre. Amoy nabubulok na karne. At narinig ko ang bulong. Hindi sa tenga ko, kundi sa loob ng utak ko. Akin ka. Sinubukan kong bumangon, pero hinila ako. Hindi ng hangin. May humila sa buhok ko. Hinagis niya ako pababa ng kama. Kinaladkad ako sa sahig. Ramdam ko ang init ng mga kuko sa balat ko. Mahapdi, malalalim. Nakita ko ang mga pasa na lumitaw sa braso ko. Hugis ng kamay na may mahahabang daliri. Binabato ang mga gamit ko papunta sa akin. Lumilipad ang mga upuan. Ito ang realidad na pilit kong tinatakasan. Hindi ito imahinasyon. Gusto akong patayin ang bahay na to. Tumakbo ako. Iniwan ko lahat. Ang damit, ang gamit, ang pride ko bilang isang skeptic. Lumabas ako ng bahay na duguan at nanginginig. Kinabukasan, agad kong nilista ang bahay sa market. For sale, rush, negotiable. Maraming tumitingin. Maraming nagtatanong dahil sa baba ng presyo. Pero walang tumutuloy. Sabi ng isang buyer, pagtapak pa lang niya sa gate, hindi na sila makahinga. Sabi naman ng isa, may nakita daw silang babaeng nakadungaw sa bintana. Nakamukha ko raw, pero duguan ang mata. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang titulo. Walang bumibili. At tuwing gabi, kahit nasa malayo na ako, nararamdaman ko pa rin ang hapdi ng mga kalmot sa likod ko. At alam ko na naghihintay lang ang bahay. Dahil sa papel, ako pa rin ang may-ari. At hindi niya ako pakakawalan. Simula lang mamatay ang nanay ni Mara, tila may kulang sa bawat hinga niya. Hindi lang sa bahay, kundi sa buong mundo. 3 buwan na ang lumipas, pero sariwa pa rin ang alaala. Ang huling yakap, ang huling habilin, at ang katahimikan na iniwan nito. Si Mara ay isang dalaga, 22 taong gulang, at mag-isa na lamang sa lumang bahay na dati nilang tinitirahan. Bahay na puno ng alaala at lungkot. Tuwing gabi, bago matulog, kinakausap niya ang litrato ng kanyang nanay. Ma, miss na kita. Nung una, inakala niyang guni-guni lang. Pagod o epekto ng matinding pag-iisa. Pero isang gabi, may narinig siyang boses. Mara, anak? Nanlamig ang buong katawan niya. Ang boses na yun, kilalang kilala niya. Boses ng kanyang nanay. Ma, ikaw ba yan? Walang sagot.
Pero may naramdaman siya. Isang malamig na simoy dumaan sa kanyang batok. Mula noon, gabi-gabi na itong bumabalik. Ang boses, ang mga paalala, ang lambing. Buksan mo ang pinto, anak. Kiniginaw ako. Unti-unting napalitan ng takot ni Mara ng pananabik. Akala niya, dinadalaw siya ng kanyang nanay. Hanggang sa may napansin siya. Tuwing maririnig niya ang boses na ito, nawawala ang mga krus sa bahay. Ang orasan, humihinto tuwing 3:00 ng madaling araw. At ang salamin, may bakas ng mga kamay. Hindi kanya. Isang gabi, naglakas loob siyang tanungin. Ma, bakit hindi ka nagpapakita? Tahimik. Tapos, tumawa ang boses. Hindi mo ba ako namumukhaan, anak? Biglang bumukas ang ilaw at sa salamin may nakita si Mara. Hindi ang kanyang nanay, kundi isang nilalang na may baluktot na anyo, mahahabang kuko at matang pula na tila nagliliyab. Ngunit ang bibig nito, nakangiti. Kinamit ko lang ang boses niya. Napaatras si Mara. Doon niya naintindihan ang lahat. Hindi multo ang nagparamdam, kundi isang demonyo na kumain sa kanyang dalamhati at nagkubli sa anyo ng kanyang pinakamamahal. Sa huling lakas na natitira, pumikit si Mara at nanalangin. Biglang nawala ang boses, ang lamig, ang dilim. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Wala nang katok, wala nang boses. Pero sa litrato ng kanyang nanay, may bakas ng luha. Minsan ang pinakanakakatakot, hindi ang pagkawala ng mahal natin sa buhay, kundi ang mga nilalang na handang magpanggap para lang tayo maangkin. May paborito akong manika. Hindi siya maganda. Kupas na ang damit, may bitak ang muka at isa na lang ang mata. Pero mahal ko siya. Simula bata pa ako, siya na ang kausap ko. Kapag wala akong kaibigan, kapag galit sina mama at papa, siya lang ang nakikinig. At oo, may boses siya. Hindi siya nagsasalita ng malakas. Parang bulong lang sa loob ng tenga ko. At ako lang ang nakakarinig. Salamat, hindi mo ko iniiwan. Sabi nila, guni-guni ko lang daw. Imbento ng isip ng isang batang malungkot. Pero kung guni-guni lang, bakit niya alam ang sikreto ko? Isang araw, narinig ko sina mama at papa na nag-uusap. Sabi ni mama, Luma na yan, manika. Nakakatakot ang tignan. sabi naman ni papa, itapon na lang natin. Bibilihan natin siya ng bago. Nanlamig ang kamay ko. Niyakap ko ang manika na maikpit. Hindi ka nila itatapon. Pangako. Tahimik siya nun sa unang pagkakataon. Hanggang sa gabi, Huwag mo akong pabayaan. napamulagat ako. Hindi kita iiwan. Kung mawawala ako, mawawala ka rin. Kinabahan ako. Hindi yun ang boses na kilala ko. May galit, may takot. Kinabukasan, kinuha ni mama ang manika mula sa kama ko. Sa basura na to. Mami, bibili tayo ng bago. Ngunit huli na. Habang papalayo kami, may narinig akong bulong. Hindi na sa tenga ko. Nasa likod ko na. Binalaan kita. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Tahimik ang kwarto. Walang bulong, walang boses. Akala ko tapos na. Hanggang sa marinig ko ang music box. Pero wala nang manika. At sa salamin, may nakita akong bakas ng maliliit na kamay. Nandito pa rin siya.